Bakit walang big party sa first birthday ni baby? Halos lahat ng tao ina-expect talaga na bongga ang celebration sa first birthday ng anak, di ba? In our case, we chose not to be stressed, but we still celebrated in our own simple way. So habang naghahanda ako ng mga balloons for a simple decoration lang naman, maraming realizations ang pumasok sa isipan ko. Isa na dito yung okay lang kahit walang malaking handaan. Meron naman nag-offer na tutulong sa paghahanda at mag-sponsor pero mas pinili namin na uwag na lang kasi ayaw namin ng mister ko na makaabala kahit pamilya at relatives pa namin sila dahil may trabaho rin silang lahat. At isa pa, sadyang kulang talaga ang budget namin at maliit lang din ang space ng apartment na inuupahan namin kaya di talaga ideal na mag-invite ng marami. Ang mahalaga na naghanda naman kami kahit konti lang at para lang sa anak namin. Si mister lang din kasi ang may trabaho kaya sapat lang talaga ang kinikita niya sa mga pangangailangan namin. Narealize ko din na hindi mahalaga ang opinyon ng iba. Nung andun si mama sa apartment, biglang may tumawag na relative namin at naka-loudspeaker siya so narinig ko talaga yung tono ng pagsabi na bakit hindi naganda si first birthday pa naman ng anak niya. Natawa lang ako pero sa isip ko, okay lang kahit anong isipin nila. Basta alam ko kung ano ang sitwasyon namin. Mas okay na maging practical kaysa mas stress pa, di ba? Bakit ko pipiliting abutin ang expectations nila wala talaga kaming budget at ayokong umutang para lang sa kanila. At saka naghanda naman kami para lang sa anak ko at hindi para sa maraming tao. Kasi in reality naman, kapag ganitong celebration na bata ang may birthday, ang mas nag-enjoy naman ay yung mga matatanda, di ba? Kung nagustuhan nila ang food, kasi may iba na manalait pa eh. At yung mga taong umiinom, sila lang naman ang nag-e-enjoy. At ang alak, napakalaking gastos niyan. Basta, mas mahalaga ang peace of mind. Pero sa totoo lang, na-stress talaga ako ng very light nung una kasi nga 'di ba, minsan maapektuhan naman talaga tayo sa sinasabi ng iba at dapat lang di tayo magpadala sa ating emosyon. Thankful ako na God enlightened my mind sa naging desisyon ko. Sobrang stressful din ang paghahanda lalo na't malayo kami sa pamilya namin. May trabaho ang asawa ko at nag-aalaga pa ako kay baby. Kung halimbawa nga naghanda talaga kami ng malaki, problema pa kami sa pera, hassle din sa pag-prepare sa pagkain, sa bahay at pagkatapos ako lang din magliligpit at maghuhugas ng mga pinagkainan. Kaya mas mabuti ng may peace of mind, walang stress at walang pressure. Halos maubos din talaga kasi ang pera namin sa pagpapagawa ng bahay at nung time na to malapit na kaming lumipat kaya mas pinili namin gamitin ang pera para sa bahay. Na-realize ko din na masaya pa rin kahit intimate celebration lang. Masaya pa rin kami kasi pumunta ang mama at kapatid ko. May dala silang pagkain, nagluto rin kami, bumili ng maliit na cake at nagdasal sa simbahan kasama ang baby namin. Introvert din kasi ako at hindi ako sanay sa maraming tao. Mas okay na sa akin ang ganitong intimate lang na celebration dahil walang mga side comments. At isa pa, maliit pa naman ang anak ko. Mas gusto kong sanayin siya na maging masaya at kontento kahit simpleng handaan lang basta kasama ang pamilya. At higit sa lahat, magpasalamat lagi sa lahat ng biyaya na ibinigay ng Panginoon. Sobrang thankful kami sa Panginoon for the gift of life na ibinigay niya sa anak namin. Thankful kami dahil malapit na kaming makalipat sa aming sariling bahay. Thankful kami sa lahat ng blessings, for the good health, and sa mapayapa naming buhay. Basta masaya kami, yun ang importante. Ang mahalaga lang naman na healthy ang anak natin, 'di ba? At tayo rin ng mga parents kasi health is wealth talaga. Maliit man o malaking selebrasyon, nakadepende lang 'yan sa inyo kung anong gusto ninyo. Kung mangungutang kayo, for sure kaya niyo naman magbayad so walang problema. Kung marami kayong pera at may budget kayo sa bonggang handaan, go! At kung walang-wala talaga, magsimba kayo at magpasalamat pa rin sa Panginoon. Sapat na 'yan. Kapag birthday naman kasi ng bata, ibigay mo lang kung ano ang makakapagpasaya sa kanya, like favorite na pagkain at toys, o mamasyal kayo. Siya ang may birthday, so dapat siya ang mag-enjoy. Kayo mga mommies, paano kayo nag-celebrate sa first birthday ng anak ninyo? Share nyo naman sa comment section. Maging masaya lang tayo kahit iba-iba tayo ng paraan at pananaw sa buhay. Above all, always give thanks and praise to our Almighty God kasi lahat ng biyaya ay galing sa Kanya.